Maranal daw mga manoy, mga manay, mga tugang. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Naglalakwatsa na naman po si Sara Duterte. Kauwi pa lang galing sa Dahig. 10 days yata yun doon. Nag-celebrate ng birthday. Tapos sumama sa mga rallies ng kanyang mga supporters. O ngayon, palalarga na naman pala. Papuntang Malaysia. Yan o. Vice President Sara Duterte is traveling to Kuala Lumpur, Malaysia on a personal trip with her family. In the course of her visit, she is scheduled to attend the Independence Day celebration and engage in an OBP program consultation with overseas Filipino workers on June 12. Consultation, bakit? Ano yung ikukonsulta niya sa mga OFW? Sigurado, babanat na naman po yan sa ating administrasyon, lalo na kay PBBM. Kasi si PBBM po, binabantayan, closely monitoring the impeachment trial. Nagsalita na po yung ating Pangulo. Yan o. Marcos watching Escudero on Duterte trial transition to next Congress. So ang posisyon ng ating Pangulo, tulad ng posisyon ng mga constitutionalist, ng mga legal luminaries, natatawid po sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. At ang reading natin mga kababayan, pahiwatig na ito ng ating Pangulo, he is for the impeachment of the Vice President. Yan mga kababayan ang malinaw ng pahiwatig ng ating Pangulo. Approve na niya ang impeachment trial. Nagsalita na ang ating Pangulo mga kababayan. Malinaw na. At itong biyahe ni Sara Duterte, ang duda ko mga kababayan, baka inaayos na yung mga bank accounts sa ibang bansa. Baka may mga deposito po sa ibang bansa. Una yung kanyang kapatid, nag-travel all throughout the world during the campaign period. Tapos ngayon siya, sige ikot po, kaduda-duda. Yes, si Amy Marcos mga kababayan, hindi mapakali kahapon, parang nasa niba ng masamang espiritu. Matagal na niya Mr. Maravillas nasa niban. Sabi dito sa amin, naglilingad-lingad. Yan si Amy oh. Without prejudice to amendments further being made to the journal before we approve them. Anong nangyari kay Amy? Kay Manang Amy? Without prejudice to amendments further being made to the journal before Naglilingad-lingad? Yan ang tawag namin dyan. Naglilingad-lingad. You see, hindi mapakali kahapon. Pilit na gustong isabutahe ng mga kakampi nila yung impeachment trial. Pinaharang mga kababayan. Ngayon nga po, ang latest, si Tolentino, finally nag-file na rin. Ayan po, Senate Majority Leader Francis Tolentino files a resolution seeking to end Vice President Sara Duterte's impeachment trial by June 30. Gusto nilang madaliin lang. Payag siyang mag-impeachment trial pero dapat 19 days lang. Kita ninyo ang mga agenda nila. Kaya nag-react yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa paniwala ko anya, and siguro siyempre, arinig niya rin yung mga posisyon ng mga legal luminaries, mga constitutionalists, na hindi nagtatapos po sa 19th Congress. Continuing body ang Senado. Kaya sabi kanina ng ating Pangulo, he's watching how Senate President Francis Escudero will ensure a peaceful transition from the current Congress to the next. Ayusin mo kabayang Chis Escudero. Kasi pag hindi, ito na yung katapusan ng inyong political career. Pero kung susundin mo lang yung batas, kasi abogado po kayo, dapat sumusunod kayo sa batas at sa ating konstitusyon. Baka nga, i-appoint ka ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang Vice Presidente, kapalit ni Sara Duterte, di ba? Kasi yung ating Pangulo pwedeng mag-appoint mula sa ating mga senador. Mga senador po, lahat qualified. Tapos sa ating mga congressmen, basta ma-meet yung qualification po ng pagiging Vice Presidente sa edad po. At least 40 years old. O, di ba? Kaya lang malabo na i-appoint si Chis Escudero pag ganyan ang kanyang pag-ugali, mga kababayan. Kaya binabantayan ng ating Pangulo. Yan manifestasyon dito ng Pangulo na approve niya ang impeachment trial para kay Sara Duterte. Sabi niya, he is watching how Senate President Francis Escudero will ensure
a peaceful transition from the current Congress to the next, to the 20th Congress. Malabo po, mga kababayan, ang posisyon nitong mga Duterte senators. O ngayon, yung CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, dumagdag na rin po sa mga boses na nagsasabi, kailangang simulan na ang impeachment trial. Sabi ni CBCP, President Cardinal Pablo Virgilio David, if there's nothing to hide, there's nothing to fear. Ang panawagan niya sa Senado to fulfill its constitutional duty and proceed with Vice President Sara Duterte's impeachment trial without obstruction. Naintindihan na ninyo, mga senador, palakas ng palakas ang tinig ng mga tao na kailangan magtrabaho kayo to fulfill the mandate ng ating konstitusyon. So sabi po ni David, to delay, dismiss, or ignore such a process for reasons of political convenience is to betray the Constitution and the people's trust. If there is nothing to hide, there is nothing to fear. Takot na takot po ang kampo ni Sara Duterte. Yung bloodbath na sinasabi niya, cover man lang po. Hindi man totoo. Kasi kung totoo, sila pa mismo, yung mga kakampi niya mismo, sa Senado, si Bato, si Tolentino, si Jaime Marcos, si Robin Padilla, si Bongo, Botit si Bongo, for impeachment trial. Diba niya, Mr. Maravillas, kaduda-duda. May analysis yung isang netizen. Mamaya share ko sa inyo kung bakit ganun. Parang may punto siya. Baka nag-ambisyon din si Bongo, mga kababayan, kasi hindi man sila magkasundo ni Sara Duterte. Botihan niya ito, ma-impeach na. Ako na lang ang tatakbo sa 2028. Anyway niya, si Tatay Digong, pa man, wala na yon. Wala nang pakinabang yon kasi nakakulong na. Yan kung hindi siya masama sa ICC. Juan Pares, nasa lista siya. Si Bongo, si Bato, pati si Sara Duterte. Malamang matunaw lahat ng kanilang mga pangarap dahil sa kanilang mga kagagawan. Kasama sila doon sa, sabi, next batch. Ready na po si General Nicolas Torre. Yan po sabi ni General Torre. Handang ipatupad, sabi niya. Torre, handang ipatupad ICC arrest versus Bato et al. Sa pagdinig ng Quadcom, nilinaw din ni Torre na kung ito'y idadaan sa tamang channels, tatalima ang PNP kaugnay ng koordinasyon sa International Police or Interpol. Nang matanong kung handa ba ang PNP na aristuhin ang mga sangkot sa madugong giyera sa droga, kabilang na si dating PNP Chief at re-elected Senator Bato de la Rosa, ay tinugon ito ni Torre na gagawin nila ang tama alinsunod sa batas. It is imperative upon us to implement if it goes through the proper channels. Kasi sa ngayon, pareho pa rin ang stance ng ating gobyerno na wala tayong cooperation sa ICC. Pero sila mayroong mga platforms na pwedeng magamit. May mga linya sila na pwedeng magamit gaya ng Interpol. Malinaw po, mga kababayan. At kasama dyan, hindi lang si Bato, Bato et al. Kasama dyan sa posibleng susunod na batch, si Bongo tapos si Sara Duterte. Tapos yung mga dating opisyal ng PNP tulad ni Abayalde. Ngayon, other than yung CBCP, yung powerful, influential Makati Business Club, nagsalita na rin po. Yan yung kanilang statement. MBC calls for convening of impeachment court. The Makati Business Club calls upon the Senate to fulfill its constitutional duty to convene the impeachment court and proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. We view this issue as a governance issue in a test of public accountability in the rule of law. If we do not follow the rule of law, how can we expect to attract foreign and even local investors to bring in long-term investments, which would lead to the creation of jobs? The impeachment trial is meant to present evidence to determine if the charges against the Vice President have basis or not. The senators individually and the Senate as an institution will betray public trust and not provide the Vice President with the forum to refute charges if they do not proceed with the impeachment trial.
Tama po mga kababayan. That is in contrast doon sa mga sinasabi ni Bato de la Rosa na itong impeachment trial daw nakakagulo sa ating bansa. Yung mga investors niya, ayaw na mga investors ng ganito nagkakagulo. Yung nanggugulo po kayo Yung Makati Business Club, grupo ng mga negosyante nga nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment trial para patunayan ni Sara Duterte na kung wala siyang kasalanan, di malinis yung kanyang pangalan. Hindi yung i-cover up, yung mga alleged irregularities na kinasangkutan ni Sara Duterte sa pamamagitan na hindi pagtuloy o pag-shorten sa impeachment trial to 19 days only. Hindi papayag yung ating mga mamamayang Filipino sa pangluloko ninyo. Ngayon, ang latest na nagpaabot din ng kanyang statement, incoming Senator Bam Aquino. Yan po yung sabi ni Bam Aquino rito. Pahayag ni Senator-elect Bam Aquino. Ngayon lang po, mahalagang masunod ang mga alituntunin ng ating saligang batas pagdating sa impeachment. Tungkulin ng Senado bilang institusyon na litisin ang kaso at maglabas ng hatol. Ipapakita ng prosesong ito na nakakaigit pa rin ang ating mga batas at gaya ng nasabi ko dati, handa tayong gampanan ang tungkulin at responsibilidad bilang Senator Judge. Binibigyan natin ng karampatang parliamentary courtesy ang 19th Congress sa mga huli nitong araw. Pero malinaw na ang 20th Congress ang kinakailangang gumawa ng nararapat nitong tungkulin. Naging hukom na tayo sa Senate Electoral Tribunal at kahit noon naging patas tayo at walang kinikilingan sa ating pagpapasya. Mauuna ang rule of law at kapakanan ng taong bayan. Kaya ito si Bam Aquino po, kahit ayaw ko sana kasi dilawan, binoto ko po, pati si Kiko Pangilinan, binoto ko, ipinalit ko kay Tolentino, kay Amy Marcos, kasi matino yung pag-iisip nito. Buti na lang natalo mga kababayan si Tolentino, pero sumabit pa si sa pang-12 si Amy Marcos. Sayang, di ba? Sa susunod, sisiguraduhin natin ay si Amy Marcos matatalo. Tulong-tulungan po natin mga kababayan dahil sa pinagagawa niya sa kanyang kapatid na si PBBM. Maging yung ex-Supreme Court Justice, sabi niya, BP Sara impeachment trial can continue in the 20th Congress but must start in the 90th. Sabi mismo na nagsulat, parte siya sa nagdraft, si former Supreme Court Associate Justice Adolf Asconia, who drafted the part of the 1987 Constitution on the accountability of public officers. Ang sabi niya, the impeachment trial of Vice President Duterte can continue in the 20th Congress if the Senate starts it before adjourning on June 13. Sabi ni Asconia, an impeachment trial is a constituent power. It does not fall under the role that unfinished business lapses with the outgoing Congress because the Constitution says the opposite, that the trial must proceed, meaning it must continue until it is finished. It cannot proceed if it is made to lapse. Since it must proceed, it follows it does not lapse. Alangan man si Tolentino, mas magaling pa sa mismong nagsulat po ng artikulo sa ating konstitusyon mismo. Mas magaling pa si Tolentino doon sa author mismo ng konstitusyon. Di ba? He noted that dismissing the case would be a grave violation of Article 11 which mandates the Senate to forthwith convene an impeachment court as soon as a complaint signed by at least a third of the members of the House filed, for which said Asconia means immediately and without unreasonable delay, or in the national language official version, agad-agad. Pero sabi ni Chis Escudero, ang forward daw, di agad. Na bago, may bagong dictionary po, may sariling Webster, Escudero Webster Dictionary. Ang forthwith, 4 months. 4 months delay. Yan ang forthwith na ngayon.
O ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na galing sa isang netizen na komentary niya, analysis kung bakit of all senators na kakampi ng mga Duterte, si Bongo, for bumoto siya na ituloy yung impeachment trial. Nakakagulat. Parang tama ang kanyang analysis. Basahin ko po sa inyo. Yan o. Post ni Jerry Kakanindin. Sabi niya, you saw what Bongo did yesterday? He agreed the idea of the Senate convening as an impeachment court. The only Duterte-aligned senator to do so. The rest wanted the trial to be dismissed. You also heard what he said right after winning the election as the top senator with 26 million votes when asked about the impeachment of Sara. Focus po tayo sa trabaho bilang senador, which are code words for no comment. I wanna play safe, and I wanna keep my cards close to my chest. Yan ang ibig sabihin. Analysis man lang po niya yan. Observation ng isang netizen. Pero parang parang tama siya. Di ba? May ambisyon din. At kung wala na si Sara kasi disqualified na convict, buwelo na siya. Anyway, hindi naman siya madidiktahan pa. Mga kababayan ni Digong kasi si Digong nakakulong na pa. At si Bongo nga pumunta ba si Bongo dyan sa The Hague? Parang hindi pa siya nakapunta dyan sa The Hague. Si Robin po, gusto na ngang tumira dyan. You see? Nagkakapi si Bongo o si Robin Padilla kasama yung standing nakaupo ni Digong. Karga-karga niya habang naglalakad. Ganon katindi itong si Robin Padilla ang pagkakulto ni Digong. Di ba po? Kaya sabi niya kahapon, kahit niya sunugin ninyo ako, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Sabi ko nga, idadamay mo pa kami na maging kriminal. Kung gusto mo, patunayan sa amin, sunugin mo muna si Digong para maamoy namin yung abo. Alin mo dito yung abo pakasunog mo kay Digong. Tapos sunugin mo, silaban mo yung sarili mo diyan mismo sa Senado para maamoy namin. Tingnan natin kung talagang pagkaamoy kayo ni Digong. Gawin mo na ngayon. O di ba? Yan ang challenge natin kay kabayang Robin Padilla. Yan ang sabi niya kahapon, kahit daw sunugin siya, idadamay pa tayo. Wala kaming ugaling kriminal. Mandadamay ka pa. So sabi niya rito, maybe you have noticed he has never visited Digong yet at The Hague. Ganun ba? Not even once. Nauna pa si Aimee bumisita. Of course, si Robin ginawa ng Cubao. Din yung The Hague. Complete with photo op with Digong's cardboard cutout. This all points to the possible run for the presidency. And why not? In order to win the presidency, there are several key elements, sabi po niya. A single-minded advocacy that can be tied to the candidate, a solid base of voters you can build from, and a regional bailiwick that can deliver you a solid block of voters. He has the advocacy. We might hate him for it, but he was able to smartly usurp the malasakit centers as his brainchild. He already has a base of 26 million voters who are not all DDS but are in fact a wide spectrum of voters. He has Mindanao as his bailiwick. Yes, he is still a fool on DDS but expect him to become less and less of the fanatical kind. He might start courting loyalists and even pinks in the next 3 years. Never underestimate this guy. He is heard. He might just see a DDS civil war in 2027 since he can lay a claim for being the DDS standard bearer instead of Sara, especially if Sara emerges as a damaged goods after the impeachment trial. Interesting days ahead. Team Kasamaan versus Team Kadiliman versus Team Kasakiman. Yan ang analysis commentary ni Jerry Kakanindin. Malapit sa katotohanan yung kanyang analysis. Kaya parang dumidistansya siya. O di ba? Maging mapagbantay mga kababayan. Baka yan po ang minamanok
ni Xi Jinping. Anyway, lahi po ni Xi Jinping si Bongo, isang Chinese. Yan mismo yung sabi ni Digong. O ngayon, sinagot ni Attorney Princess Abante, anak ni outgoing Congressman Benny Abante, na ngayon spokesperson ng Congress, yung mga akusasyon ni Chis Escudero na inupuan ng Congress yung impeachment complaint. Sabi po ni Attorney Abante, kaya medyo natagalan na niya kasi kailangan yung mga ebidensya foolproof. Tama po. Kaya baseless yung mga sinasabi ni kabayang Chis Escudero. Ang talagang inupuan, inigaan, tinulugan pa. Sila yung gumawa niyan sa Senado. Tinulugan talaga nila. Bakit po? Hapon lang ni-refer sa Committee on Rules. Yun nga yung reklamo ni Tito Sen. After 4 months. You see? Na pwede sana inaksyonan nila agad-agad kasi na-file na sa kanila, na-submit na sa kanila. Bakit tumagal na 4 months? Yung Congress, kailangan pag-aralan mabuti para foolproof niya, sabi ni Attorney Princess Abante. Ito yung press con niya kanina, mga kababayan. Iba-ibang mga tanong. With Tina Panganiban Perez from GMA7. Go ahead. Good morning po, spokes. My gentle question is on the impeachment. Your statement po on the oath-taking of Senate President Chis Escudero last night as presiding officer of the Senate Impeachment Court, and this afternoon po scheduled ding mag-oath yung senators as judges. Well, the House of Representatives welcome this development. Ginalaw na po ang baso. Nakinig na po ang Senado sa mga pahayag, hindi lang ng Kamara, kundi ng iba't ibang sektor ng lipunan. Inaantay, at again, handa naman na po ang Kongreso, ang House of Representatives, sa kanilang role sa impeachment trial. Nakapaghanda na po ang ating mga House prosecutors at patuloy na naghahanda at inaantabayanan natin ang formal na pagsimula ng impeachment trial. Ma'am, but there's also the resolution filed by Senator Robin Padilla to kill the impeachment complaint because of lack of material time in the 19th Congress. Your thoughts? Well, the Speaker has always said that he leaves it to the discretion of the Senate, on how they will act on the impeachment trial. But there are various experts and both from the academic sector that states na the senator judges cannot move to dismiss the trial on their own. So kung ano man ang magiging desisyon nila, ang hiling lang po natin ay maging faithful sila sa alituntunin ng konstitusyon. Because in a society that follows the rule of law, the Constitution will always be supreme. Ma'am, last question ko po. May advisory po yung Office of the Vice President that VP Sara is traveling to Malaysia on a personal trip with her family, just as yung gumugulong and gumagalaw na po yung baso. I believe the impeachment rules meron naman siyang nakalagay kung paano ang pag-serve at notify sa accused, that ang requirement kasi dyan personal service, pero meron din namang nakalagay sa rules on what to do if personal service cannot be made. Ang importante, simulan na ng Senado yung trial para alam na din natin kung ano na yung magiging susunod na hakbang ng prosecutors at ano na ang mangyayari sa impeachment process. Thank you, Tina. We will now take questions from Kat Orbes of Radio Pilipinas. Po, Attorney Princess. Kanina po nabanggit po ninyo yung mga achievements ng House of Representatives pagdating po doon sa mga measures. Pero meron pong dalawang measures na
apparently hinahanap pa po ng Senate daw sa atin. First po yung sa wage hike bill, according to Senator Joel Villanueva, di pa raw po nila nare-receive. Ano po ba yung status nun? And yung isa po ay yung sa BSK term extension, na sabi po ni Senator Cheese Escudero naman is kung hindi daw po ma-approve kasi ng Kamara ay hindi na po siya mapapagtibay dahil nga po hindi naman siya certified as urgent. Ano po ba yung status ng mga bills po na ito? Unahin ko muna yun dun sa 200 pesos wage hike. Na-transmit na siya sa Senado kahapon. At meron na rin na ipasa ng mga pangalan para maging representante ng Kamara para sa bicameral conference. At nirirespeto natin naman kung ano yung magiging pagdedebate at magiging pag-uusap ng dalawang pulong tungkol sa magiging final na version para sa measure na ito. Pero patuloy po na maninindigan ang Kongreso, ang Kamara, na ang House version ang mas makakabuti para sa ating mga mamamayan. Kung maaksyonan ito ng bicameral conference, handa naman ang Kamara para i-ratify ang magiging final na version na pero ito dapat yung masisiguro natin, yung sahod na patas na hindi dapat ipagpapaliban para sa ating mamamayan. On the barangay and SK elections, nakita ko din yung press conference ni Senate President Cheese Escudero, and unfortunately mukhang misinformed si Senate President. And kaya rin naman ako nandito para siguraduhin na tama natin ang mga fake news at mga misinformation. Hindi totoo yung sinabi ni Senate President na hindi pa nakakapasa sa committee level yung bill na inaayos ang term ng ating mga barangay officials. In fact, kagabi ay naipasa na to na on third reading, including the sister of Senate President, na pinasa ito. Matatransmit na rin siya for the bicameral conference as well. And again, ready ang House of Representatives para ayusin, pagdibatihan at ma-ratify lahat ng mga pending na mga measures sa bicameral conferences natin. Thank you, Kat. Next question will come from Mela Lesmoras from PTV4. Hi, good morning, Attorney Princess. Ma'am, kunan ko lang po yung reaction nyo. Kanina kasi nagpa-interview si President Ferdinand R. Marcos Jr. and nabanggit niya, sabi sa tanong sa kanya, Sir, the impeachment process will start in the Senate tomorrow. Your thoughts? Sabi po ni President, this is really a function of the Senate right now, so we leave it to them. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months. We are watching, of course, what the Senate President Cheese Escudero is doing to try to make it as a peaceful transition as possible from this Congress to the next. Tapos natanong din siya na the controversy right now is that it will move from the 19th to 20th Congress. As a former Senator Judge, what are your thoughts on that controversy, sir? Ang sabi po ni President, what is the controversy? It is very clear that it will, because there is no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So well, again, the senators will decide. Ano po masasabi nyo rito? At ang impression nga din sa iba, na even the President himself ay agree na talagang possible at pwede siyang tumawid from 19th to 20th Congress. Well, naging Senator Judge din si Presidente Bongbong Marcos, no? So I understand where he's coming from. And ang importante sa Kamara ngayon, masimulan ang impeachment trial. Madaming mga opinion kung pwede o hindi magtuloy. Ang nakalagay naman sa konstitusyon ay to try and decide. Hindi naman sinabi doon kung anong
anong Congress ang magdi-decide. Ang sinasabi simulan at tapusin Correct. at magbigay ng desisyonado. So we are waiting, the public is waiting, the country is waiting, not just the House of Representatives. So we will see what will happen today and tomorrow. Opo. Ma'am, welcome development po ba itong statement ni President Marcos for the House of Representatives? Well, naging very clear naman si Presidente na hahayaan niya na umandar ang proseso labas sa kanyang sariling opinyon o pakikialam at nirerespeto natin yan at ganun din naman ang House of Representatives. We are equal branches of government. So, itong mga opinyon na naririnig natin ay samot-sari. Ang gusto ng House of Representatives ay masunod ang nakalagay sa konstitusyon at mapagsimulan na ang impeachment trial. Opo. Last na lang, ma'am, from my end, since sa harap bukas yung House Prosecution Team sa Senate, can you just give us a walkthrough? Tomorrow po ba, dadaan pa sila dito sa Senate? Ang dami kasing groups na sumusuporta din dito nga sa magkaroon na talaga ng impeachment trial. Magkakaroon po ba sila? Paano po yung magiging biyahe nila papuntang Senate? And pagdating doon, ano po yung magiging parang walkthrough lang po ng mangyayari bukas? On that, siguro I will give a separate statement kasi gusto ko muna din makita yung final na mangyayari para bukas, no? Hindi pa ako nabibigyan para mailahad ko sa inyong lahat. Pero I know everybody's looking forward to it and as soon as I have all of the details, ibibigay ko din naman po sa inyo. Thank you, Mela. Yerlia from ABS-CBN2. Good morning, ma'am. How does the House view the developments sa Senate yesterday? Bagamat nag-take oath na po si Senate President Escudero, bigo po yung minority na mapag-take oath yung lahat ng senador at mag-convene ng impeachment court. Kumbaga po parang inutay-utay yung pag-take oath. Well, we will, again, like I said, we welcome the developments from yesterday's session. Ang ibig sabihin lang nito ay nagsimula na yung proseso para sa impeachment trial. Again, hindi lang naman ang Kamara ang nanunood, ang publiko ang nanunood, at gusto natin makita kung ano pa ang mga susunod na mangyayari mamaya. In the meantime, the House of Representatives' role in the impeachment trial is to be the prosecutor, and our prosecutors are ready and continue to be prepared para sa mangyayaring trial sa impeachment na ito. But does the House feel that the Senate is somehow dragging its feet when it comes to this impeachment trial? Well, pagdating sa usapin ng dragging its feet, may kanya-kanyang role ang House of Representatives at Senate ayon sa konstitusyon pagdating sa impeachment process. Ang klaro na ginampanan ng House of Representatives ang kanyang tungkulin ayon sa konstitusyon. Kasama dito yung pagtanggap ng reklamo to validate and verify the complaint on its form, substance, and grounds na pagbotohan ng mga members ng House of Representatives at na-transmit. Yung sunod na hakbang ay para sa Senado naman na sinasabi nga to try and decide forthwith. So, kung ano yung dapat na ginampanan ng Senado, dapat ginampanan niya according sa Constitution. Hindi na namin yan, wala na kaming sakop dun sa gagawin ng Senado. Ang nakalagay naman dyan, kung ano yung inuutos ng Konstitusyon, hindi ng Kamara, hindi ng kung sino man, kundi ng Konstitusyon. And ma'am, dun po sa pahayag speak Correct. ni Senate Kaya mali President yung mga before statement the niya, plenary no? yesterday, Ni parang Chis Escudero. ipinasisi sa Kamara na hindi raw agad sinunod yung immediately aksyonan yung mga impeachment complaint na inihain. I believe the House of Representatives did its job in a timely and decisive manner. Again, ang role ng House of Representatives is to receive the complaint,
to verify the complaint as to its form, substance, and grounds. To make sure that it will be properly passed by the correct number of members of the House of Representatives, and it will be transmitted to the Senate. All these were done by the House of Representatives in a timely and decisive manner. Walang kung ano man yung kung gaano katagal o kung gaano kabilis, hindi na yan kasama sa kailangan alalahanin ng Senado. Ang kailangan alalahanin ng Senado ay ang kanilang tungkulin sa impeachment process ayon sa Konstitusyon. Ang Constitution, proceed forthwith. Correct. Tinuturo ni Chis Escudero yung Kunin ko lang din po kung may yung pahayag Congress. si Speaker. Sila yung may dito sa, kasalanan eh. Statement ni Deputy Speaker Frasco regarding yung pag-withhold po niya ng Senate President Chis Escudero, parang sila lang yung sinisita dahil sa hindi raw nila inasikaso forthwith yung impeachment, yung articles of impeachment. Pero yung House daw, hindi nga raw inasikaso kahit nakalagay sa House Rules immediately. Tapos hindi naman daw na-criticize ang House for it. I mean, I don't know if you're aware, pero hindi nga ba talaga na-criticize yung House about it? I think nung panahon na hinihintay yung transmittal ng mga complaints, marami rin naman ang nagtatanong sa Kamara kung ano na mangyayari sa impeachment complaints. Pero ang trabaho ng House of Representatives ay hindi lang naman tumanggap at mag-transmit eh. Ang trabaho ng House of Representatives is to validate and verify these complaints to ensure na ito ay tama, inform, tama in substance, tama sa grounds, at merong tamang numero transmit to. Correct. Yes, immediate ang nakalagay sa batas para umakto at ang House of Representatives at immediately din inaksyonan to ng Kamara para masiguro na magiging maayos ang proseso. Ma'am, abogado po kayo. Opo. Tama po bang i-liken yung House na para siyang piskalya na tumanggap ng complaint at bilang piskalya, kailangan siguraduhin niya na malakas yung kaso na ipapasa niya sa Senado? Yes. Ang House of Representatives ang pinagsisimulan ng impeachment process. Hindi naman pwede na magpasa ang House of Representatives ng isang impeachment complaint na hindi maayos, matibay at may tamang mga grounds para mag-impeach nung person na being sought to be impeached. This is a constitutional process. Hindi to isang maliit na bagay lang. Kailangan gampanan ng tama at maayos at sa paraan na nire-require ng Constitution. The House of Representatives did its role, and now the ball is in the Senate to conduct the trial as according to the Constitution. Would that be the reason kung bakit medyo natagalan nga yung House? Parang hindi naman sobrang tagal pero ilang buwan, December, January, and then February. 2 months. So, para sa akin, sa pag-i-ensure na maayos yung proseso, but again, it's relative, di ba? Yung oras. Unfortunately, I was not part of the House of Representatives at that time. I cannot give exact details on what happened aside from what I've read in the reports. So kung ano man yung bilis o tagal ng proseso na nangyari, hindi ito kasama sa aalalahanin pa ng Senado. Ang kailangan alalahanin ng Senado yung pinag-uutos ng konstitusyon sa kanila.
once and for all po, ma'am, no, na-deny naman po ito ng mga mambabatas. Pakiklaro po, ma'am, dinidiktahan ba ni Speaker ang mga mambabatas po? There are 350 members of the House of Representatives. These are elected officials in their legislative districts. Walang pwedeng magdikta o mag-utos sa kanila. Merong leader na nagsisteer sa kanila sa direksyon na makakabuti para sa mamamayang Pilipino, yun meron tayo. Pero yung nagdidikta at nag-uutos, wala. Yes, ma'am. Meron po bang vision for 2025? Ano po yung mga HOR? Kasi kahapon si Senator Alan Cayetano po yata yung nagsabi na bakit naman daw po nung si Yusek Cardema ang nag-file ng impeachment case kay Pangulo ay hindi nga po tinanggap ng HOR yun, pero hindi naman daw para nakarinig ng reklamo sa HOR. To clarify, sa pagkakaalam ko, yung final ni Yusek Cardema, ang alam ko hindi siya natuloy eh. At that time that Yusek Cardema was supposed to file it, I understand the Secretary General was not there to receive it. So he was asked to come back because requirement ng batas na verified complaint to before the Secretary General. Until now, as far as I know, hindi pa siya nakakabalik para gawin yung pag-verify, pagsumpa sa harap ni Secretary General. So, I think walang irereklamo kasi wala pang reklamo. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, Pam. Before we conclude our press conference, we will entertain a phone-in question from... So yon mga kababayan, ang mga naging paliwanag ni spokes Princess Abante, magaling na abogado. Baseless yung mga paninisi ni Chis Escudero na dinelay ng Congress yung pag-transmit. Pagkatapos didiktahan daw sila na magtrabaho agad. Walang ganon. Ang mandato po sa inyo, hindi mula sa Congress. Ang mandato, ang umuutos sa inyo to forthwith proceed yung ating konstitusyon. Naghanap lang ng masisisi si Chis Escudero. Ang dapat sisihin, sarili mo. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.